pagtaas ng employment rate sa bansa, pagpapalakas sa Public Employment Service Offices o PESO, at ating tatalakayin kasama si OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan. Tama ho ba ako, Asik? Sorry. Junior mula sa Bureau of Local Employment ng DOLE. Magandang tanghali po, Asik. Magandang tanghali po, Asik Kaboy at Asik Weng, at sa inyong mga taga-subaybay. Pumalo po sa 96.1% ang employment rate sa bansa nitong Mayo. Ano po ang factors na nakatulong sa pagtaas nito, Asik? Yes, Asik Kaboy, sa pagmamonitor po natin sa report ng Philippine Statistics Authority, nakita po natin yung pag-increase, no? Una, sa mga sektor katulad ng wholesale and retail na umabot po sa 489,000 at agriculture and forestry na umabot po sa 469,000. At sa kabilang banda po, nakita din natin yung pagtaas po ng bilang ng mga kababaihan na nagkaroon po ng trabaho. Ito po ay umabot na po sa 800,000. Ngayon din po ang nakikita nating pagtaas sa bilang ng mga may trabaho mula po sa iba-ibang mga age groups po, no? Lalong-lalo na po yung nasa age group ng 15 to 24 years old. Asek, kaugnay po niya, naitala rin yung pagtaas sa labor force participation sa bansa. Ano po ba ang epekto ibig sabihin kapag lumalaki ang workforce? Yes, Asik Weng, isang magandang balita po ito sa atin dahil ito po ay tinututukan po talaga natin sa ilalim po ng Philippine Development Plan at ng Labor and Employment Plan. No? Ang labor force participation ay ibig sabihin mas dumadami yung bilang po ng mga kababayan natin economically active. Aktibo pong naghahanap ng trabaho o di po kaya ay nagkakaroon po sila ng negosyo. At dito po nabibilang yung mga tinatawag nating employed at unemployed. At sa pinaka-latest po na datos ng PSA, umabot na po tayo sa 52.3 million. At ito po ang pinakamataas mula po ng 2005. So isa pong magandang balita na tinututukan natin at titiyakin natin na ma-maintain or malampasan pa po natin ang bilang po na ito. Ano naman ho ang mga hakbang ng pamahalaan, lalong-lalo ho ng DOLE, para maging equipped at maging competitive ang ating workforce at makakuha sila ng dekalidad na trabaho? Yes po, Asik Aboy. Sa ilalim po ng Department of Labor and Employment, may 3 ahensya na nakatutok po sa pagsisiguro ng pagpapataas ng kasanayan at kompetensiya po ng ating mga kababayan. Kabilang po dyan ang Bureau of Local Employment na nagsisiguro po ng ating mga youth beneficiaries po ay mayroong mga employability programs katulad po ng Government Internship Program, Special Program for Employment of Students at ng Job Start Program. Para naman po sa mga nag-graduate na o di po kaya ay mga currently employed at naghahanap po ng iba pang mga career o trabaho, nariyan po ang TESDA na nagbibigay po ng mga TechVoc scholarship opportunities para po iangat ang kanilang antas ng kasanayan sa pamamagitan po ng mga skill certification at assessment. At pinakahuli po ang PRC po na nagsisiguro na lahat ng ating mga profesional ay nasa mataas na pamantayan para masiguro po na maganda ang binibigay na serbisyo para po sa ating mga kababayan. Asek, sa ibang usapin, pinalalakas po ng DOLE ang mga Public Employment Service Offices o mga PESO. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong mga PESO? Ilan po ba yung established na PESO sa buong bansa? At saka, gaano po ito ka-effective magmula nung nilunsad ito at marami na po ba tayong natulungan? Yes po, Asik Weng. Ang Public Employment Service Office po ay isang non-fee charging multi-employment service facility. Ito po ay tinatawag sa ilalim po ng Republic Act No. 8759 o PESO Act ng 1999 at layunin po nito na maging tagapamagitan po para po sa ating mga job seekers na naghahanap ng trabaho at ating pong mga namumuhunan o mga employers na nagpo-post po ng mga vacancies at kasama po sa iniimplementa po ng ating mga PESO ang lahat po ng mga employment programs and services mula po sa Department of Labor and Employment. Sa pinaka-latest po na datos, mayroon na po tayong 1,592 pesos po sa buong bansa. Ito po ay sa bawat munisipyo, syudad at probinsya. At mula po sa 1,592 na pesos, mayroon na pong 794 na na-institutionalized. Ibig sabihin po, mayroon pong plantilla position, mayroon pong regular na budget at mayroon pong physical na opisina. At kasabay po sa pagmumonitor natin ng mga pesos, ngayon po ay tinututukan din po natin ang pag-establish po ng mga job placement offices sa kanilang mga educational institutions. Kaya po ka-partner po natin dyan ang iba-ibang mga
educational institutions, kasama po ang DepEd at ang CHED, no? Para po masiguro na mayroon po tayong mechanism in place para magbigay po ng mga employment opportunities sa pamamagitan po ng mga JPOs po natin. Well, ASEC, ano ho ang mga ino-offer ng PESO offices natin para sa mga kababayan nating mga job seekers? May mga training o seminar po ba na inilulusad ang mga local PESO natin? Yes po, ang ating pong mga PESO, katulad po na nabanggit ko kanina, ay nagbibigay po ng mga job matching at referral services. So paglalapit po tayo sa mga PESOs po natin, mayroon po tayong form na pinifilapan po dyan para po makuha ang ating qualifications. At batay po dito sa qualification na isasubmit po natin, titignan po ng ating mga PESO staff and PESO manager ano po yung mga bakanting trabaho na available sa locality na maaari po nating applyan. Maliban po dyan, nagbibigay din po ang ating mga PESOs ng Career Development Support Program. Sa ilalim po ng Career Development Support Program, natutulungan po ang mga kababayan natin naghahanap ng trabaho para po makapaghanda kung paano po ang tamang pagsasagawa or pag-ready ng kanilang resume, pag-prepare po sa mga job interviews, at gayon din po sa mga employed na kung sila ay naghahanap ng bagong career path para malaman po kung ano ang mga in-demand at hard-to-fill ng mga employment opportunities. Kasama po dyan ang mga PESOs din po natin ay nakikipag-ugnayan po sa ating mga partner agencies katulad po ng TESDA at ng DTI para po sa mga serbisyong may kinalaman sa upskilling and reskilling para po sa mga kababayan natin na naghahanap ng mga additional na skills at competencies at para naman po sa mga namumuhunan para po sa mga enterprise or entrepreneurship development programs at services. ASEC, ano naman po yung mga ginagawang reforma ng DOLE para ma-modernize ang mga PESO? Yes po, ASEC Weng, sa ilalim po ng 5-point PESO agenda natin, kasama po dyan ang pagsisiguro na mapatatag natin yung kasanayan ng ating mga PESO po para matutukan kung ano yung mga core functions po nila. At taon-taon po nagsasagawa tayo ng capacity development para sa ating mga PESO managers at staff. Kasama po nito ang pag-strengthen po ng partnership ng ating mga PESOs with industry associations, employers, at even yung mga educational institution at mga training institutions sa kanilang mga syudad, munisipyo at probinsya. Kasama po nito yung kabilang sa pag-modernize natin ng mga PESO, yung tinatawag po nating digitalization of public employment service offices. Meron po tayong inilunsad na digitalization roadmap para po sa ating mga PESO para po masiguro na kung hindi man po available na mabisita ang ating mga public employment service offices ay maaari po nating ma-access through digital technologies ang mga serbisyo po ng mga PESO. Sa inyong datos, gaano karami po ang na-refer na ng mga local PESOs ho natin sa mga naghahanap ng trabaho? At kamusta po ang placement rate ng mga offices na to? Yes po, ASEC Aboy, mula po noong 2024 sa pagtatala natin, mabot na po sa 5.7 million po na job vacancies ang nasolicit ng ating mga PESOs mula po sa iba't ibang employers. Kasama po nito nakapag-register po tayo ng 3 million na job applicants nationwide. At para po sa mga detalye pa, mayroon na po tayong 2.8 million na nai-refer sa iba-ibang mga job placement opportunities at nagkaroon po ng placement rate na umabot po sa 94% o 2.6 million po ng mga aplikante na magtagumpay na nakahanap po ng trabaho. ASEC, ano naman po yung layunin ng PESO 5-point agenda at ano po yung mga nakapaloob dito? Yes po, ASEC Weng, katulad po na nabanggit ko kanina, yung 5-point agenda po ay sinimulan po natin sa administrasyon na ito para po matutukan ang mga isinasagawang mga strategies po ng ating mga PESO para po mapatatag ang kanilang functions. Kasama po dito, unang-una yung pag-institutionalize po natin ng mga PESO at nabanggit ko nga po kanina, umabot na po tayo sa 794 out of the 1,500 po ng mga PESOs po natin at ito po tinututukan natin para po sa pagtatapos ng administrasyon na ito ay mapataas pa natin ang bilang ng mga institutionalized PESO. Kasama po dyan yung pag-strengthen po ng kapasidad ng ating mga PESO staff and PESO manager. Kaya po patuloy po yung pagsasagawa natin
ng year-round po na mga training para sa ating mga pesos. Kasama rin po sa 5-point agenda yung pagfo-focus po natin sa mga core functions ng peso. Nakasama po dyan yung pagsisiguro na mayroon pong kapasidad ang ating mga peso magsagawa ng job matching, pagbibigay po ng labor market information, at pagbibigay po ng career development support services para sa ating mga kababayan. Pang-apat po sa 5-point peso agenda, yung pag-strengthen po ng partnership ng ating mga pesos sa kanilang mga partner employers at educational institutions sa kanilang mga lokalidad. At panghuli po, yung digitalization po ng ating mga pesos. Ayan. So, yung mga bagong graduate, pwedeng pumunta sa peso, no? Maraming salamat po sa inyong oras. OIC ASEC, Patrick Patriwirawan Jr. mula sa DOLE, Bureau of Local Employment.